Hey, God's morning po mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Mayo 7, no? At 2026, no? Ngayon po ay araw ng Thursday. At bago po tayo magsimula sa God's morning, nais kong batiin ang aking partner, ay asawa ng Happy 29 Togetherness, no? Ang date po kasi ng kasal namin ay September 29, pero kami po yung nagsama ay May, no? May 7 na 1997. Ang tagal na pong panahon, okay? At purihin po ang Panginoon Diyos, no? At yan po sa araw na ito, sa ating pong pagtalakay, sa ating God's Morning, ay tayo po ay tutungo sa ating topic, no? Mula po sa Romans chapter 10, verse 13, ay ito po ay ating tutunghayan, no? Ano ba sinasabi na ito? At sa buhay natin, no, ay may apply po natin at mapanghawakan natin. At ngayon sa ating pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin po ang talata at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa talatang taga-Roma 10 verse 13. Dahil sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita na makapagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at magiging sandata namin at sanggalang sa gawa ng kaaway. Patuloy po kaming ingatan, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng katawan at magandang kalusugan, at ganun din po ang aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom para sa aming mga pag-aaralang ito, at nang sa ganon ay patuloy namin ito magamit. At ganun din po ang mga makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at patnubayan. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ating Panginoon Diyos. At sabi nga po sa Amplified Version, no, sabi po, whoever calls on the name of the Lord, sabi po doon, in prayer, no, will be saved. No? Dito po sa ating pagtalakay na ito ay meron po tayong katanungan, no? At sa ating pag-aaral na ito ay nawa masagot po ito habang ating tinatalakay, no? At ang unang katanungan ay sino ba talaga ang tinatawagan natin tuwing tayo may problema, no? Yan po yung mga katanungan na pagka ba tayo nagkakaproblema, kanino ba tayo tumatawag? No? Kay Sing ba yan? Kay Sing? O sa mga Bombay. No? Yan. O saan man. No? Kung sino man yung ating tinatawagan. No? At dito sa talatang ito na ating binasa ay may kapangyarihan nga ba talaga ang pangalang binabanggit natin. Ano? At sa buhay natin. No? At isa pa, bakit kailangan po nating tumawag? Diyos naman po siya. At alam naman niya ang lahat. O, ba't kailangan pa nating tawagan? Lord, alam mo naman, nalalaman mo naman lahat, di ba? Bakit kailangan pa po tumawag? No? At isa pang katanungan po dyan ay, sapat ba ang pangalan ng ating Panginoong Hesus para iligtas tayo, no? O ang ating sitwasyon na ating dinadana sa mga oras at araw na ito, no? Mga kapatid, dito po sa mensaheng ito, alamin natin kung bakit isa lang ang pangalan na siguradong magbibigay po ito ng lakas sa bawat isa sa atin, no? At para sa ating lahat. At dito po sa ating pagtalakay nito, no, ang verse po na ito ay hindi lang history, no, ito po ay promise, no, na para rin sa atin, no. At nakasulat din po ito sa Joel chapter 2 verse 32, no. At sabi nga po doon ay Ang sabi po doon ay at sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas, gaya ng sinabi
May ilang makakataka sa bundok ng Sayon at ang aking mga piniling makakaligtas sa Jerusalem. Amen. No, yan po yun. At ito po yung natupad ngayon dito sa New Testament. No? Noon, marami pong Diyos-Diyosan, pero sabi nga po ng ating Panginoon Diyos, no, tumawag kayo sa aking pangalan at maliligtas kayo. No? Kaya nga po napakahalaga ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil ngayon po sa atin bilang mga tagasunod niya, no? Tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ay nagpapahiwatig po ito na ang mensaheng ito ay para po sa ating lahat ngayon na nakakakinig. Kung ikaw ay hindi pa nakakasigurado sa iyong kaligtasan, ay this is the time. Maaring tinatawag ka na ng Panginoon at huwag mo lang patigasin ang iyong puso. Kaya nga po ipinapahayag po ng bahaging ito na ang pangalang hinihintay ng mundong ito, no? At ayun ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay masasabi nating pinagpala sa panahon natin ito dahil kilala na natin ang pangalan na iyon, no? Na may buhay at kapangyarihan. No? Parang hiwaga pa lang sa kanila yan. Sabi nga, I am. No? At yun po yung mga pangalan na yan na sinasabi doon. Subalit, dito po sa ating pagpapahayag o sa ating pag-aaral ng salitang ito, ang sabi nga doon sa unang bahagi, whoever, at napakaganda po nung salitang yan, na binabanggit ngayon dito sa ating tinatalakay dito sa Romans 10:13, na whoever, ibig sabihin kahit sino man, for whoever calls, sabi nga po doon sa Amplified Version. At dito po sa salitang ito ay pinatutungkulan na ito ay para sa lahat. Kaya nga kung kapatid, ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, hindi ka nakakasigurado, huwag mo antayin na mabago ka na o mawala na yung kasalanan mo. Dahil mga kapatid, ang panahon at oras ay napakabilis. At ito po ay available na yung kaligtasan. Sabi nga, kailangan lang nating tanggapin. Hindi yung titingnan at lilingunin pa natin kung gaano kalaki ang ating kasalanan, gaano kaliit, o gaano ang status natin. Kaya nga, mga kapatid, dito, sabi nga, minsan nakala natin pwede kong tanggapin ng Panginoon kung tayo ay mabait lang o kaya kung mayaman ka lang, hindi po ganon, para po ito minsan, sabi nga ay kahit gaano kaliit o laki ng kasalanan mo, para sa ito. Kung mahina ang loob mo, nahihiya ka, para sa iyo ito. Kaya nga po ito ay para sa lahat, There's no other excuse. Wala na pong excuse. Alisin po natin yung excuses natin yan na kung ano-ano pang mga dahilan, na saka natin susundin ang Panginoon Diyos kapag natapos na. Alam ninyo, mahirap po yun. Dahil katulad po ng talatang ito, sabi nga, ito ay para sa atin lahat, na kahit gaano tayo kadumi, kung lalapit tayo sa Panginoon, magiging qualified po tayo. Kaya nga mga kapatid, walang dapat pong mahiya. Hindi po tayo dapat malungkot. Bukas po ang pinto ng ating Panginoon Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga po doon sa talata, sabi, calls on the name of the Lord. Ang call po dito ay hindi lamang simpleng kwentuhan. Oy, kwentuhan tayo. Hindi po basta ganun lang. Ito po ay pag-amin at pagdepende natin. Aminin natin na kailangan natin siya. Aminin natin na tayong makasalanan. Aminin natin yung ating mga kahinaan sa Kanya. Dahil kapag tumawag po tayo sa ating Panginoon, ibig sabihin, sinasabi natin, Lord Jesus, hindi ko na kaya ito. Ikaw na po ang bahala. Ito po ay pagsuko natin o pagsuko ng kontrol at pagtanggap na siya lang ang makakatulong po sa bawat isa sa atin. At doon sa sumunod na talata, sabi doon, in the name of the Lord. Ang pangalan na ito po ay representasyon ng pagkatao. At tinutukoy po ito, o dito, ay ang ating Panginoong Hesus. Diba sabi nga po sa atin sa Acts chapter 4 verse 12, gawa.
Therefore, Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen. Oh, yan po. Isang pangalan lang po. And His name is Jesus Christ. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At dito sa pangalan ito, kung may problema ka, maharap po natin. Kaya nga, huwag nating intayin na mawala ang problema mo bago ka sumunod sa Panginoong Jesucristo. Huwag mo antayin na mawala ang sakit mo bago ka sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kaya nating harapin ang problema, labanan ng tukso, dahil siya po ang tanging susi. Na kung tinanggap natin siya, meron tayong access bilang isang mga Kristiyano. Parang ano po yan isang ilustrasyon natin. Di ba nakagawa ka ng kasalanan sa nanay at tatay mo? Siyempre, lumayas ka. Ngayon, hirap na hirap ka ngayon doon sa pinuntahan mo. Wala kang matulugan, wala kang makakainan. So, uwi ka. Uwi ka ng bahay, no? Pag uwi mo ng bahay, dahil may susi ka, di ba makakapasok ka? Pero dahil sa hiya mo at iniisip mo yung kasalanan mo, hindi ka makalapit sa magulang mo. Nandun ka lang sa gate. Tama? Nagtatampo minsan, nagtatantrum, iniisip mo, nako, ano na naman kayang sermon ang aabutin ko na ito? Tama ba? Pero kapag tiniis natin yung sermon na yun, marirealize natin, tama pala sila. Kasi una, kaya ka bumalik, nahirapan ka eh. Ganon din po tayo. Ang gusto ng Panginoon. Dahil kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, meron ka ng susi. At ang ating Panginoong Jesucristo, ang susi natin para bumalik sa Kanya. Unawain din siya. Minsan napapagalitan tayo. No? Minsan tinutuwid tayo ng Panginoon. At yan po ang kaligtasan. Kaya nga kung tayo tatawag sa Kanya, gagamitin natin ito, sabi doon sa ating talata, will be saved. At ang save po dito, o yung tinatawag pong soteria, ay complete deliverance, yung sinasabi po dito. Ito ay 4 na aspeto na siguradong ito po ay magbibigay ng kalinawan sa atin. Una, ang soteria po na ito na sinasabi, yung you will be saved, no? Ay, una, ay nangangulugan po na ito, naligtas tayo sa kasalanan. Ibig sabihin po nito, napatawad na po tayo. Minsan hirap na hirap tayong pumasok sa Panginoon no? Kasi tayo napatawad dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero minsan, inaalala pa rin natin yung ating kasalanan. Pansinin mo, di ba kaya hindi ka minsan maka-attend ng Bible study, hindi ka maka-attend ng Sunday service, hindi ka maka-attend ng anumang gawain ninyo sa church, o yung, hindi mo magampanan kung ano yung ministeryo mo? Because of that, hindi ka makapasok sa kapayapaan ng Diyos. Hindi ka makapasok sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Bakit? Because of the sin. Lagi nating inaalala, lagi nating isinasabuhay, minsan iniingatan pa natin. Sabi nga yun, yung favorite sin natin na hindi natin maiwan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi rin po sa atin ng Acts chapter 2 verse 38 nito na ating binasa. Sige po, sige basahin na rin po natin pala. Sige. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Yan po yung topic natin kahapon. At napakahalaga po niyan. Dahil ang kapangyarihan po ng pangalang ito ay kayang hugasan at burahin ang pinakamaduming kasalanan natin. Kaya nga dyan nagkakaroon tayo ng conviction na sundin kung ano yung mga pinag-uutos ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po tayo pinatawad, kundi nalilinis na tayo na wala ng bahid, wala ng sisi. Sabi nga, nagkakaroon na tayo ng kalayaan. Ikalawa, ligtas tayo sa kapangyarihan ng dilim. Hindi na tayo alipin ng demonyo. Di ba? Sabi nga po sa atin sa Colossians chapter 1 verse 13.
Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Iyon. Nandun na po tayo. Kasama po natin ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po yung dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo o kaparusahan ang siyang bumalot naman sa ating katauhan. That covered at naging identification natin sa harapan ng Diyos. Na noon alipin tayo ng bisyo at takot. Pero dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, binasag ang kadenang yan. At wala ng karapatan ang demonyo sa atin dahil naging tahanan na tayo ng banal na Espiritu. Nananahan na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga ay tahanan ng ating Panginoon Diyos. We are the Church of God. Sa atin po nananahan ang Diyos. Ikatlo, ligtas na po tayo sa anumang problema at takot. May problema pa rin Nararanasan pa rin natin. Yes. Pero meron tayong Diyos na handang saklolo sa lahat ng ito. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan habang nabubuhay. Habang hinaharap natin ang mga problema. Hindi tayo basta-basta na natitinag dahil alam nating magwawagi tayo. Diba sabi nga sa atin sa Psalm chapter 50 verse 15. 50-15. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, ako'y ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Yun. Meron man tayo daw bagabag, tawagan siya. Dahil ililigtas niya tayo. Hindi lang sa langit ang kaligtasan natin, kundi habang tayo po'y nandito sa lupa. At kapag tinatawag po natin ang kanyang pangalan, bibigyan po niya tayo ng peace that passes all understanding. Kahit may bagyo pang payapa sa loob natin, dahil kasama po natin ang Lord. Lagi po natin yung tatandaan. Kaya nga mga kapatid, kapon na itapik po namin yan sa Exodus chapter 9, na bakit pinatitigas ang puso ng Panginoon, ang puso ng paro. Nagpapakita yan ng bakit nga ba ang tanong ng Panginoon ay hayaan mong sumamba ang aking bayan sa akin at umalis sa Egypt sa Ehipsyo pwede naman kung titingnan natin pwede naman tayong doon na lang sa Ehipsyo manalangin, pero ang Ehipsyo po kasi ay sabi nga ay spiritual meaning po niyan, kinakailangan po nating alisin yung ating buhay sa mga makamundong bagay. Yung alisin natin yung pagtitiwala natin doon. Kaya lagi niya sinasabi, kinakailangan maglakbay ng 3 araw. Di ba sabi nga ng Panginoon, in the 3rd day, I will be risen. Sa buhay natin, yun po yung pagpapakita ng ating Panginoong Kristo ay kailangan nating maisabuhay, maging model natin sa paglakad natin upang makalapit po tayo sa Kanya. At napakalaking bagay po sa buhay natin na tayo minsan nagiging paro sa ating sarili. Hindi kita papayagang sumimba. Di ba? Minsan nagmamatigas tayo. Hindi kita papayagang sumimba. Bakit? Tamad ka ngayon. Pasaway ka ngayon. Busy ka ngayon. Di ba? Minsan tayo rin na nagiging paro sa sarili natin. Lalo na pag-attend ng mga gawain, nagiging paro tayo. Kaya minsan nagkakaroon ng plague yan sa buhay natin. Yung mga paghihirap. Tignan natin yung mga paghihirap dahil hindi naman po yun yung topic natin. Pero tandaan po natin, sa presensya ng Panginoon, ligtas po tayo. Sigurado na tayo po ay may kaligtasan.
Kasi pangako po niya yun, di ba? No? Sabi nga po, ito isa ulo ng lahat. John 3:16, no? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. No? God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have an eternal life. Napakaganda ng pangako ng Panginoon Diyos. Hindi natin pinagpaguran, hindi natin inisip anong paraan. Siya ang gumawa ng paraan upang ang sino man sumampalataya. Ibig sabihin, sumampalataya tayo. Naniwala tayo, sumunod sa Kanya. Di po tayo mapapahamak. Ang save ay may eternal guarantee. Kapag tinanggap natin at tinawag ang ating Panginoong Hesus, sigurado tayo. Pagkatapos ng buhay na ito, may hinihintay na tahanan sa langit na hindi mapaparam kailanman. Lalim, no? Mapaparam. Hindi mawawala. No? Kaya nga, mga kapatid, ano ang mga dapat nating baguhin? Bakit minsan hindi natin nararanasan ang buong kapangyarihan na ito? Yan ang katanungan. Yung minsan, yung word, yung kaisipan natin na sana lang, sana all. Sana all attitude. Minsan naniniwala pa tayo na baka hindi tayo pansinin ni Lord. Mali po yun. Dahil ang promise ng Panginoon ay will be saved. Ibig sabihin po nito, sigurado ito, kapag tumawag tayo, sasagutin tayo ng ating Panginoon Diyos. Gandali. Minsan, di ba, tinatawag ka rin ng Panginoon Diyos? Tanong, sumasagot ka din ba? Kaya nga minsan, sa paghiling mo sa Kanya, sa pagtawag mo sa Kanya, tatawagin ka din niya. Tanong, sumusunod ka ba? Yan ang sagutin mo ngayon, kapatid. Kung bakit hindi nangyayari sa iyo mga bagay na yan. Ikalawa, naghahanap pa ng iba, no? Yung tumawag ka na sa Panginoon, lahat na ng Diyos tinawag mo. Yun ang mabigat. Sabi ng Panginoon, huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Minsan tayo tumatawag kay Lord, pero tumatawag pa din tayo sa ibang bagay. Sabihin na natin, minsan sa tao o bisyo para kumalma. Di ba? Minsan, kailangan ko to para kumalma ako. Di ba? Halimbawa, sigarilyo, alak, no? O kaya mga taong mali naman sa buhay mo. Alam niyo, isang tao napapahamak because minsan, ang pinapakinggan mo ay mali. Walang silbi ang anumang ang mga 'yan. Tandaan po natin at napag-aralan din ho namin yan kagabi. Dahil ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay may authority. At kabilang po diyan yung pagsunod. Okay, ano pa? Yung ikatlo, yung half-hearted call. Yung tumatawag tayo pero ayaw na naman nating magbago. Yung sinasabi rin natin, tumatawag tayo sa Panginoon, nananalangin tayo, pero ayaw naman nating sumunod sa Kanya. Kapatid, ang tunay na pagtawag ay may kasamang pagsisisi at pagsunod. Kung gusto mong maligtas, dapat handa ka rin sumunod. That is very simple. Tandaan po natin, ang Diyos Ama ay nagmamahal sa atin, kaya niya tayo tinawag. At ang ating Panginoong Kristo naman ang namatay para sa atin at binigay ang kanyang pangalan. Nagkaroon po tayo ng identification. At ang banal na Espiritu naman ang siyang kumikilos sa mga puso natin para matawag po natin ang ating Panginoon. Kaya kapag sinasabi po natin, Lord Jesus, save me, ang buong Trinity ay kumikilos para iligtas tayo. Kaya nga mga kapatid, merong isang quote akong gustong i-share po sa inyo. Sabi nga po dito, this promise is for you, whoever you are, whatever you have done. The name of our Lord Jesus Christ is strong enough to save you. You are not an incident, and you are not forgotten. You are called to call on Him.
Yan po ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito po, ngayong umaga po na ito, tandaan po natin, wala po tayong dapat ikatakot. Dahil may pangalan na kayang sumagot sa lahat ng pangangailangan natin. And His name is our Lord Jesus Christ. Wala po tayong dapat ikaya dahil tanggap po tayo ng ating Panginoon Diyos kung sino man. Dahil ulit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang nakikita niya na sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang bumabalot mula ulo hanggang paa, talampakan ng ating pagkatao. Ikatlo, tumawag po tayo na may pananampalataya. Huwag na tayong manatili sa problema. Gamitin natin ang susi ibinigay sa atin, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lagi nating tatandaan, hindi natin kalaban ang tao, hindi natin kalaban ang problema o sakit. Alam niyo kung sinong kalaban natin? Ang ating takot at pagdududa. Ang kalaban natin ay ang ating sarili. Dahil una, ang kalaban natin na si Satanas o ang demonyo ay nagapi na ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Huwag natin siyang bigyan ng access. Bakit po? Dahil ang susi ni Satanas sa ating isipan at puso ay ang takot at pagdududa natin. Lagi po nating tatandaan yan. At huwag po natin kalimutan. At dahil dyan na rin po ako magtatapos. At ngayon naman tayo po'y dadako sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay The Name That Saves. Ano nga po ba? Sino nga po ba? O anong pangalan ba ang dapat nating tawagin upang tayo ay maligtas? Wala pong ibang pangalan na tayong dapat tawagin kundi ang ating Panginoong Hesus o Panginoong Diyos. Sapagkat ang ating daw pong Panginoong Hesus, ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Siya ay Jealous God. Jealous God, pero siya po ang gusto po niya ay siya lang. Wala pong iba. Kaya po kung sino man po yung tinatawag natin ng mga pangalan para tayo ay maligtas sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, ay hindi po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lang po ang dapat nating tawagan. Bukas po ang kaligtasan para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos. Kahit ano man ang katayuan mo sa buhay, gaano man kalaki ang iyong mga pagkakamali, pwede po tayong lumapit sa ating Panginoon. Simple ang daan patungo sa ating Panginoon. Ang daan po na patungo sa ating Panginoong Diyos ay ang tanging si Jesucristo lamang, sapagkat siya lang po ang binigyan ng karapatan ng ating Panginoon, ang kanyang bugtong ang naanak upang tayo ay maligtas. Hindi po natin kailangang gawin ang mga bagay na mahihirap, mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon o kaya ay mga bagay na mahirap na tayo ay maging perpekto sa ating Panginoon, kagaya ng yung mga minsan po kasi dinadaan natin sa sa pera. Kapag binigyan natin ng donation ng isang bagay, akala natin ligtas na siya, ligtas na tayo, pero hindi po. Dapat lang po nating gawin ay tawagin natin ang Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang makakapagligtas sa atin, hindi po yung pagbibigay ng mga material na bagay. Sapagkat ang Panginoon po ay tumitingin sa ating puso, hindi po sa pera, kung ano o kaya kung ano yung mga ginagawa natin, hindi po siya tumitingin doon. Sa puso po natin, kung tayo ay tapat, malinis ang ating puso sa paglapit sa Kanya, doon po tayo tumitingin. Kaya doon po ang Diyos tumitingin sa atin, hindi po doon sa mga ginagawa natin. Ang Panginoon po ay mapagkalinga, mapagpatawad, handa siyang sagutin at iligtas ang sino mang lumalapit sa Kanya dahil puno siya ng awa at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mahalaga ang ating pananampalataya. Ang pagtawag sa Kanyang pangalan ay tanda ng ating pagtitiwala at pagkilala na siya ang tanging tagapagligtas natin. Kaya po, yung pong pagtawag natin sa Kanya, gustong-gusto po niya yun sapagkat
doon po tayo nagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon kung tayo ay tatawag sa ating Panginoong Jesus. So, yun lamang po. At ang makakapagligtas sa atin ay ang tanging bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos. At iyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Happy anniversary pala. At tayo po ay dadako naman sa ating mga kapatid online. No? At ito po ay pinuunahan po tayo mula po sa Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family at pagbati na rin po natin sa Dalangin family. No? Kay Ate Lisel, no? At sa buong pamilya nila dyan, no? Sa Villa Escudero. Yan. At kasama rin po natin ang aking nanay na maganda, Corazon Mercado Getgano. At pagbati ko rin po sa bawat pamilya namin. At pagbati ko rin po sa aking anak na si Casey. At ganun din kay Kyle na nasa Batangas. At ganun din sa aking kapatid na si Caroline. At kanyang mga anak dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, aking mga pamangkin. Bati ko kayong lahat. Yan. At sinundan po yan ng ating kapatid, mula po sa Liliw, Laguna. Kasama po natin ang Arosena family. Muli po yan sa pamumuno po ni Nay Edna Arosena, isang mapagpalang umaga po. At pagbati rin po natin sa ating kapatid kay Sister Babes Rian Sares, no? Na mula po sa Makati City. At pagbati rin po natin sa ating kapatid mula po sa mga kanyang kamag-anak dyan sa Bulacan. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din, pagbati po natin sa Dow family, pagbati niya sa pamumuno ni Nurse Abigail. Isang mapagpalang umaga po. Ayan, sa ating lahat. At ayan, nabanggit ko na rin si aking kapatid, si Caroline, nandito rin. At, okay. From Santo Niño, ayan, kasama po natin si Nay Josephine Maranan. Maranan pala ipilido ni Nanay Josie. No? At yan, isang mapagpalang umaga po, Nanay Josephine Maranan, at sa inyong buong pamilya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, at sa inyong buong pamilya, dyan sa Bulacan, Chaong. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no? Yan, from Dubai, kasama po natin si Maria Bunados, isang mapagpalang umaga po. Yan, at mula po naman sa Bulacan, Chao, kasama po natin si Kuya Chris Artillaga. At pagbati natin sa buong Artillaga family at pagbati na rin po natin dyan sa Bulacan, Chao, kay Nay Marta, Nay Gori, Nay Lina, at sa lahat po dyan, kay Inigo, kay Iyase, at sa lahat po ng mga kapatid natin dyan sa Bulacan, Chao. Okay, isang mapagpalang umaga po. At sindan po yan ng ating kapatid na ang Nonoso family. Kasama po natin si Ate Nela, isang mapagpalang umaga po at pagbati po sa inyong buong pamilya. Yan. At, yan. Okay, at dyan po tayo magtatapos. Salamat po sa inyong mga pagbati. At purihin po ating Panginoon Diyos. At ngayon, tayo po yung magtatapos na. Nawa tayo po yung napagpala ng ating topic ngayon mula po dito sa Romans chapter 10 verse 13 na name that saves. At ngayon po sa oras at araw na ito, tayo po yung magtatapos na at tapusin po natin ito sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon, tagapagligtas. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala at sa iyong pagbibigay at pagkakaloob ng knowledge and wisdom, O Lord, upang matutunan, maunawaan namin ang iyong salita. Kami po ay nagpupuri at patuloy na sumasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at sa patnubay at gabay, Panginoon. Salamat aming Diyos Ama at banal na Espiritu na siyang patuloy na nananahan sa amin. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito na patuloy mo pinapatnubay. Naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong kagalingan, sa mga sakit at karamdaman ng bawat isa. Lord, ang operasyon man ito, Panginoon, nanititiwala po kami, Panginoon, na ikaw ang siyang magbibigay at magkakaloob ng, at magtutustos ng lahat ng pangailangan. At
magpapagaling sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay. Patuloy din namin, Panginoong, ginagabayan ang pangangailangan ng bawat isa, ano man ito, maging spiritual, Lord, emotional, or financial, Lord. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil ikaw yung Diyos na siya aming kasama. That your name, Lord, is above sa lahat ng aming mga pangangailangan ito. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri, pagsamba at pasalamat, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this are faith. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Sa panahon